napapansin nyo, so puno na siya ng dumi. Yan. So napakadumi. Tingnan natin kung gaano karami nakuha natin dumi dito sa gasolinang galing sa tangke ni Sir. Yan. So ito yung nakuha natin dumi. Yan. So napakakapal na ng kalawang. So meron tayo ngayon dito Zoomer X. So ang issue nito is palyado or umahago. Okay. So ipakita ko lang sa inyo. So lapit ko lang yung camera. So on natin ignition switch and then start natin. Yan. So mahina na yung battery, so kick-start na lang natin. Yan. So yan. So mapapansin nyo pag tin-throttle natin siya. Yan. Naka-throttle yan. So palyado yung kanyang takbo. So nilagyan na rin natin pala ng fuel, ano yan, fuel gauge. So okay naman yung fuel pressure niya. So off ko yung susian and then on ko. So yan. So nasa 40 PSI pa yung kanyang fuel pressure. So okay pa yun. So normal pa yun sa Honda. So yan. So ibig sabihin, okay ang fuel pump niya. Okay, so next is gagamitan natin siya ng diagnostic tool. So on lang ulit natin ignition switch. Yan. So punta lang tayo sa diagnosis and then punta tayo sa Honda. All models and then Z para sa Zoomer. Tapos punta tayo sa read data. So check natin dyan yung kanyang TPS kasi baka yung TPS niya is nagmamalfunction na. So ito throttle ko to. And then dapat itong kanyang sensor angle is tataas din. Okay? So throttle natin. Yan. So okay naman siya. Kasi kung sira yan, halimbawa naka full throttle ako, bigla yang magdadrop. So dito naman, so kahit dandahanin ko siya, hindi siya bumababa. So para mas malinaw, lagay natin sa graph. Okay. So sa graph yung tingnan natin para mas kita natin yung data. So okay lang natin yan. And then yan. So throttle ko siya. Yan. So dinandaan ko kasi kaya siya merong mga hagdan-hagdan. And then try natin ang i-full throttle siya ng dire-diretso. Yan. So makikita nyo. So tumataas, bumababa siya. So ibig sabihin, straight yung line niya naman. So ibig sabihin, okay yung kanyang TPS. Yan. Okay? So ibig sabihin, hindi sa TPS yung problema natin. Yan. Okay. So next, punta tayo sa read DTC. So dito magre-register kung may mga na-detect siya na engine error or na yung nag-malfunction yung mga sensor niya. So punta tayo sa current DTC. So no trouble code, so ibig sabihin wala siyang error na na-detect. And then stored, so dyan yung nagre-register yung sa mga history niya. Kung dati, halimbawa may nag-malfunction na mga sensor dati, so i-store dyan. Okay? So no trouble code naman. So ibig sabihin okay yung mga sensors niya. So ngayon back to basic tayo. So ano ba yung nagpapaandar sa motor? So una, dapat meron siyang kuryente. So check na natin kanina yung kuryente niyan. So okay naman. And then yung spark plug niya, kapapalit lang din. So okay pa yon. So ginagamitan nga pala, pakita ko lang ginamit nating pantest ng spark plug. So dito nga pala sa shop is meron tayo ditong spark plug tester. So isasaksak lang natin dito yung spark plug. So makikita na natin kung sira na or okay pa yung isang spark plug. So yan, so check na natin kanina yan. So okay naman. Fuel pressure, check na rin natin kaya may gauge pa yan dyan. So okay din. So ibig sabihin, meron siyang fuel, meron siyang kuryente, and then ang isa pa is yung kanyang compression.
Okay? So next natin chinek is yung kanyang compression. Pag naglo-lose compression kasi wala talaga tayong makukuhang matinong takbo doon. Kasi imbis na buo yung power na binibigay sa atin ng ating engine is lumalabas lang siya doon sa o nagkakaroon siya ng leakage. Una natin ginawa is dindiagnose natin. So okay yung kanyang mga sensor. Next, chinek natin yung spark plug niya gamit itong ating spark plug tester. So okay din naman, may kuryente yung spark plug niya, tsaka meron ding nilalabas na kuryente yung kanyang high tension wire doon sa kanyang ignition coil. Okay? So next natin chinek is yung kanyang compression. So ginamitan natin siya ng compression tester. Okay? So yan po yung mga ginagamit namin dito sa shop para hindi tayo basta hula lang ng hula sa mga findings natin. So ginagamitan natin po yan ng mga proper tools. Okay? So check natin yung kanyang yung kanyang compression. So okay din. Kung okay yung kanyang kuryente, okay din yung kanyang mga sensors, and then may fuel naman siya. So ibig sabihin okay yung tatlo na yon. So pagdating kasi sa fuel pressure, pag nagtetest tayo nito, mate-check lang natin is itong kanyang fuel line. Bukod dun sa pressure na binibigay niyan, so dapat talaga mas maganda yung reading niyan. So kung maganda yung reading niyan, ngayon lilipat tayo ngayon dun sa mismong nagbibigay ng gasolina dun sa ating engine, which is itong kanyang injector. Okay? So ngayon ang next na i-check natin is itong kanyang injector. So dapat is maganda yung binibigay niya na gasolina. Okay? So tagkalin lang natin to. So dalawang 10mm lang yan na bolt. Tapos ito, pag tagkal ng injector niya, pe-press nyo lang tong lock na to, and then hila. Yan. So, ito yung injector niya. So, bunutin lang natin yung fuel hose. Yan. Oops. Yan. So, yung kanyang o-ring is hindi na rin kagandahan. Yan na. Yun. So, meron ng konting damage. Tapos, tagkalin natin yung mismong injector niya. Ito kasi, dito kasi nakatutok yung ating fuel hose. And then, ang mag-i-spray dun sa mismong makina natin ng gasolina is itong kanyang injector. Ito yung kanyang FI or fuel injector. Okay, so tatanggalin natin to and then itetest natin to. So, yan. So, makikita ninyo, ayan, no? So, hindi pa natin natetest dyan pero mukhang may problema na talaga siya kasi ang itim nung kanyang dulo. Yan kasi lumalabas yung gasolina. Okay, so pag tagkal nito, so hilahin nyo. So, ito na yung kanyang injector. So, ngayon, paano natin to itetest? Okay? So, ito pang isa dapat sa pagpapayusan nyo, dapat meron tester ng injector. Kasi mahirap magsabi na sira ito manually by yung titingnan nyo lang siya tapos sabihin nyo na masira na siya. So, dapat may proper tools din na pan-testing dito sa injector. Okay? So, meron tayo naman ditong tools na ginagamit. Yung ating FI cleaner and tester. Okay? So ngayon, tetest natin to. So ilalagay natin to sa ating injector tester. So ito yung gamit natin na pang test. Yan. Okay. So saksak lang natin to. Yan. So yung dalawang pin niya doon, sasaksak natin tong connector na to. Yan. Tapos buhayin natin yung ating tester. Yan. Tapos sasahin lang natin to dito. So, gamit tong ating injector tester, so meron makakapag-test tayo dyan hanggang 10 variation yung pwede nating i-test dyan. Itong ultrasonic cleaning, so panglinis lang yan. So, yung pangalawa, yan, so idle speed. So, pag pinlay natin yan, so yung buga ng ejector is kung ano yung idle natin sa minor, yun din yung lalabas dyan. Ganun yung buga niya. Medium speed, high speed, accelerating speed, variable speed, leakage test. So, tetest din natin kung may tagas na yung inyong injector. Idle spray volume, medium spray volume, tsaka high spray volume. Okay? So, yan yung mga pwede nating i-test gamit itong ating ultrasonic cleaner and FI tester. So, yan. So, ngayon, punta tayo sa idle speed. Okay? So, tetest natin kung okay yung kanyang buga nung injector niya during idle. Okay? So, play lang natin yan. So, yan. So, bumubuga na siya. So, dito sa fuel pressure natin, itong gauge na to, so, yan yung fuel pressure niya. So, ang normal PSI ng Honda is nasa 40 PSI siya. So, i-test natin siya mamaya pag play ulit natin ng 40 PSI. Okay, so, play ulit natin. So, yan. So, nasa 45 siya. So, ngayon, adjustan natin para yung mismong fuel output, pressure output ng ating motor is yun din yung sinisimulate ng ating FI tester.
Okay, so yan. So 40 PSI na. So ibig sabihin, same pressure lang yan nung nasa fuel pump ng motor natin. Ganyan lang sa kalakas. So mapapansin nyo, so zoom natin. Yan. So okay naman yung spray niya during idle. Okay, so stop natin. And then test naman tayo sa medium speed. So yan yung pag mga nasa half throttle na yung inyong motor. Yan. So ganyan kalakas yung bugan niya sa medium speed. So napansin ko lang medyo malalaki na yung spray niya kumpara dun sa normal na spray niya dapat. Okay? So dapat kasi para talagang ini-spray niya parang misk lang. Ito kasi medyo makakapal na yung bugan niya. So ayan. Next nating itetest is yung kanyang pag naka high speed siya. So play ulit natin. So punta lang tayo sa high speed and then play natin. So mapapansin nyo dyan siya nagkakaproblema. So mahina na yung buga ng kanyang injector. Yan na. Wala na siya halos ini-spray. Dapat kasi sa high speed talagang malakas yung spray niyan. So itong sa injector niya is napakahina na, or konti na lang yung nilalabas niya sa high speed. Ayan. Pero natakbo pa yan. Yan, nagte-testing pa yan. Yan, 10, 9. Pero itong injector niya is wala na halos nilalabas. So ibig sabihin may problema na yung injector nito. So malamang kaya ganun yung motor ni sir is gawa nitong kanyang injector. Okay? So try natin to linisin, and then pag hindi siya nadala sa linis, so kailangan na talaga tong i-replace. Okay? So yan. So gamit nating panlinis diyan is dito naman sa ibabaw. Yan yung ating ultrasonic cleaner naman. Okay? So yan yung mga proper tools na ginagamit para sa mga FI na motor. Okay. So dagdag ko na nga lang rin pala. So tip na rin. So kasi pwede rin maging dahilan ng hagok is yung gasolina nyo is mayroong halong tubig. Okay. So para malaman nyo kung may tubig yung gasolina nyo, so bunutin nyo lang yung fuel hose nyo. Yan. Okay. So pag nabunot nyo yung fuel hose nyo, so sahuran nyo lang siya ng isang clear na lalagyan. And then, itapat nyo dun yung hose. Tapos, i-on nyo lang ignition switch. Yan. Okay. So, yung fuel pump nyo nga pala is, hindi kayo makakuha dyan ng gasolina kung hindi nakasaksak yung injector. Okay. So, kailangan ibalik nyo muna itong injector nyo doon sa socket. Itong socket na to. Ibalik nyo dyan yung injector. Yan. Tapos saka nyo i-on off yung susian. Yan. So kita nyo na inalabas na ng gasolina. So yan, napakadumi ng gasolina. Oh. Isa pa. So malamang kaya nasira yung injector niya is gawa dyan sa gasolina. Yun ulit natin. Yan. Isa pa. Yan. On off nyo lang yan para tumulo siya dyan. Tapos yan, kuhain nyo. Yan, no. So, kaya siguro nasira yung injector niya gawa nitong gasolina niya. So, mas napansin nyo, hindi na to kulay gasolina eh. Kulay kalawang na. Yan. So, masyadong madumi yung gasolina ni sir. So, maaaring isa rin to sa naging cause nung pagkasira at saka paghagok ng kanyang motor. So, ngayon, kailangan din natin tagkalin yung fuel tank nito para ma-check natin kung bakit ganito kadumi yung gasolina niya. O, tsaka para malinis na rin natin. Yan. So, yan po yung dahilan kung bakit siya humahagok. Tsaka kung bakit nasira yung kanyang injector. Malamang yung mga dumi nito bumara na dito sa... Okay, so tinagkal ko lang ulit itong injector. So yung sabi ko po kanina, kagaya na sabi ko kanina, itong dulo ng fuel line natin or fuel hose is nakalagay yan dito. Okay, so nakasaksak yan dito sa adapter na to para
ito naman yung nakakonect dyan. So pagdaan dyan ng gasolina, wait lang, nagnalabo yung camera natin. So pagdaan dito ng gasolina galing dito sa hose, dediretso na yan dito. Okay? So ngayon, wala pong nagfi-filter na yan simula pagpasok niyan dito sa hose hanggang dito, hanggang sa makarating siya dito sa injector nyo. Wala na po nagfi-filter niyan. Okay? So kung madumi na ihigop nito na gasolina, lahat ng dumi na yon is magbi-build up dito sa napakaliit na butas na to. Wait lang yan. So yung butas na yan, dyan yan magbi-build up hanggang sa bumara siya dyan. So malamang ganun na nangyari dito. Kasi kung barado na yan, hindi na talaga to mag-i-spray papunta dito. So ito yung intake kasi niyan, and then ito yung labas niya. Yan. So kaya siguro ganito kadumi na rin yung injector niya. So ngayon, para ma-sure natin na after natin ma-fix to is okay na yung wala nang papasok sa kanya na dumi. So i-check natin yung kanyang fuel tank na makikita natin dito sa ilalim nito. So tatanggalin natin tong cover na to para makuha natin yung fuel tank. Okay, so update ulit dito sa Zoomer X na ginagawa natin. So natanggal na natin yung kanyang fuel pump, and then ito yung kanyang fuel filter. So yan. So mapapansin nyo, so puno na siya ng dumi. Yan. Okay. So malamang gawa yan dun sa kalawang ng kanyang fuel tank. Buksan lang natin. Okay, so yan. So malamang kaya ganito nakadumi yung fuel filter niya is gawa dyan sa mga kalawang na yan sa loob ng kanyang fuel tank. So napakakapal na ng kalawang. Okay. So yan. So yun yung gagawin natin ngayon. So try natin linisan yung kanyang fuel tank kung kaya pa linisan. And then ito papalitan na natin ng bagong filter. Okay? So kasi kung madumi na to, so hindi na talaga niya masasala yung dumi na papasok dito sa fuel pump hanggang makarating siya sa inyong injector. So update ulit. So natanggal na natin yung tanke niya. So na ito na. So tingnan natin kung ano nang kulay nung gasolina niya sa loob. So alugin lang natin para yung ibang mga dumi-dumi sa gilid is matanggal. Yan. Tapos dito na natin siya patuluin. Yan. So napakadumi. Yan na po yung kulay nung gasolina niya. So hindi po talaga tatakbo ng matino yung inyong motor kung ganyan kadumi yung gasolina. Okay guys, so tingnan natin kung gaano karami nakuha natin dumi dito sa gasolinang galing sa tangke ni Sir. Oops, sama ba? Yan. So ito yung nakuha natin dumi. Yan. So napakakapal na ng kalawang. Yan. 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 Okay, update ulit. So napalitan na natin ang bagong fuel filter. Yan. And then nalinis na rin natin yung kanyang fuel tank. Okay, so update. So yung injector niya pinalitan na natin kasi try natin siyang FI cleaning, so hindi na madala sa FI. So may na yung bugan ng kanyang injector during high speed. Okay. So pinalitan natin, so sinadjust natin sa may-ari na palitan na ng bago. Yan. So bago na yung nakasaksak dyan. And then try natin yung kanyang fuel pressure. So na ito yung fuel gauge natin. So tingnan natin kung yung palo niya is nasa standard pa rin. Yan. So sakto pa naman yung PSI niya. So 40, and then start natin. Okay. So yung fuel pressure niya is okay naman. So stable siya sa 40 PSI. And then try natin kung may na-detect na error yung ECU niya. Okay, so punta lang tayo sa Honda.
all vehicles, and then Sumer X. Okay, so punta tayo sa DTC current, so no trouble code. So dito makikita nyo rin yung RPM nya, so 1.6 yung RPM nya ngayon. So pasok naman siya sa standard ng Honda. So ang standard na RPM dapat ng Honda ay 1.6 plus minus 100. So pwede siya maglaro hanggang 1.5 hanggang 1.7. So yan, so pasok naman siya. Okay, so yan, and then try natin kung meron pa siyang hagok. So kanina pag tinothrottle natin siya, namamatay siya. So try natin ngayon kung mamamatay pa rin yung makina niya. Okay, so yan. So stable na ulit yung takbo niya. So ibabalik na lang natin yung kahon na to, and then pipick upin natin nung may-ari.